Basta, ngayon bibili tayo ng rear fender para sa XRM natin. Pakita ko sa inyo yung XRM. Yan, rear fender natin sa XRM. Wala kasi tayong rear fender eh. Ayan o, madalas tumatagas dito yung putik pag tag-ulan. So lalagyan natin ng rear fender. Ito kasi tinabasan ko yung dati. Ninatnat kasi ng ano yung aso yung fender, kaya pangit tingnan, kaya tinabasan ko. So ngayon ginagamit ko siya pang deliver. Madalas napuputikan yung likod. Ito. Kaya tara, samahan nyo ako, bili tayo ng rear fender. So medyo malayo-layo pupuntahan natin ngayon, dahil ang punta natin ay papunta tayo ng Tejero. Ngayon ay nasa Bacoor tayo. Papunta tayo ng Tejero, dun sa KBB Motorcycle Parts. Matagal na yon, tindahan na yun. Dun ako nakakabili ng mga parts ng XRM. Minsan yung Mio ko, hindi na ako nabili. Pero yung iba doon, genuine parts, magkahalo na, meron ding class A. Pero kalimitan lahat ng XRM ko na genuine parts doon ko binibili. So samahan nyo, punta tayo doon at mapalitan natin ng rear fender. So para sa kaalaman nyo pala mga bossing, ating XRM ay 14 years old na. Matagal na to. At ito po dumaan na, tumagos na ng dekada yung motor na to. Yan, pot pa tayo. At tumagos na ng dekada to at halos napakahaba na ng tinakbo. 83 kilometers po makikita nyo sa odometer natin. Pero may mga taon po na hindi ko nakabitan ng cable yan. Kaya mga sa tansya ko nasa 100,000 kilometers na rin to. Kasi nga mula 2019 ginamit ko na to pang delivery rider ko, nag-grab po ako. At ito na yung pang araw-araw ko pang service, kahit yung mga pamalengke, araw-araw deliveries. Minsan naglo-long ride, napakahaba po ng tinakbo nito mga bossing. Hanggang ngayon, goods na goods pa rin. Yan ang kagandahan sa motor na to. At mula nung siya nabaha, yung pagyong Pundoy yata yun, hindi ba yun, nakaraan taon lang, mga 2022 yung umulan, malakas ulan nun eh. Bali nalubog kasi siya sa baha. Nakapalo po kayo sa Facebook page doon na naban. Doon po nag-upload ng video ko na nabaha siya, no? Tapos ginawa ko, pinlasing ko to, kaso ang problema, pinlasing ko, okay naman tumakbo, pero kalaunan nag-usok po siya, no? Naglabas ko ng usok na hanggang sa kalaunan tumatagas na yung langis sa tambo ko, kaya sabi ko may tama na yung lock. So kaya napag-decision natin na palitan na ng bagong block ito. So bago na block, sinabay ko na yung punch lining. Mabilis na, makakuha agad ako ng pyesa dito sa KBC. No? So update ko kayo mga bossing pagka nandun na tayo sa KBC, sa may Tejero Cavite yun. Yan, dito na tayo sa Patal KBB Motorcycle Parts. Yan, dito yun. Labas yung bituka. So yun, nabili ko na nga rear fender. Ngayon nagmamadali na ako umuwi para maikabit na nga, para hindi na tayo mabasa sa likod ng mga putik-putik. Pati yung taillight natin, madalas putik po yan pagka lalo na umuulan. So tara. Ayan, nabili na natin. Ito, ano siya, genuine parts pa yung nabili natin mga boss. Nanggal ko na sa plastic. Yan, tapalodo. Yan yung kakabit natin dyan. Pang. Yun. Sana magkasya. Okay, ayan na.
Nalagay na natin yung tapalodo natin. Ayan, no? Yan. Diba? Ang ganda niya na. So, hindi natin natalsikan. Kahapon umulan. Sinubukan ko na agad. Problema, wala akong reflector dito. So, yung susunod nating upload, hahanap tayo ng reflector. Tapos ang dami kong ginawa kahapon. Hindi lang po ito. Nakita ko sa swing arm ko. Kinakalawang na pala. So ang nangyari, ginawa ko, nakita niyo po ba yan? Lapit natin Sinuportahan ko ng mga flat bar yan. Butas-butas na po kasi, kaya pala minsan gumegewang. Upload na itong video. Inispatan ko po yan paikot. Para tumibay siya. Kasi ang tagal na nga ng motor, tapos nalulubog pa minsan sa baha. So yung ginawa natin. Pero dito talaga ako natutuwa. Yan, taplodo sa likod. Yan, pwede na natin i-long ride to. Kahit dumaan sa mga basa-basa, di tayo matatalsikan. Let's check the odometer. 83,136. May mga taon na hindi natin kinabit yung speed cable, kaya 83 lang. Pero approximately mga 100 km na tinakbo nito. Bago yung headlight natin, nakaka-score tayo ng original parts. Ganda, hindi siya kumukupas. Tapos nilagyan ko siya ng rubber boot. Bumili ako sa Shopee. Ang laki nung na-order, pang City 150. So kinabit ko na rin. Nga lang ang luwag niya dapat fix yan dito hindi siya nagalaw. So okay na rin, at least kahit paano nagkaroon ng design yung telescopic fork natin sa harapan. Kesa na maitapon ko to, kinabit ko na rin. Tapos pag naluma, bilhin na ulit tayo bago. Siguro ang score ko dito 150 lang. Mura lang, saka makapal. Tapos yan, ito yung major upgrade natin. Bago na yung ating black. Syempre original din yan, para balik stock, balik alindog. Yan, ganda nito. Nagtatanong kayo mga bossing, ang size ng gulong natin 14. Kalapat likod 14 yan. Kalapat likod, kalapat likod dyan 14. Tapos yung matagal nating upgrade dito, ayan kita nyo ba yan? Talas nyan pag umuso ka dyan, sigurado may kalalagyan ka. Gusto mo ang video na ginawa natin tungkol sa XRM 125, ayan, nakikita nyo ba yan? Paki-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. At paki-comment lahat ng may-ari ng XRM, kahit 110, lahat ng XRM user dyan na tumatagal na o dekada na, shoutout sa inyong lahat. Mabuhay po kayo kasama ang XRM 125 110 approve. Hanggang sa muli, paalam.